everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang pang Miss Grand talaga? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys syempre sa pag-subscribe ninyo dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre ngayong araw na to, shout out tayo sa mga ilan nating kaibigan na talaga namang solid na makamamasam. De Los Angeles Mario, Leon Duarez, Jesser Kilatan, Norma Kabutahe, and then sila Kesha Yamaguchi. Maraming salamat. Nandiyan dyan din syempre si James Baluyot, Yaya Muhammad, si Jerpin Legaspi. Maraming salamat. And then of course si Dave Velasquez na talaga din naman tumututok dito. Baka makalimutan ko, Daniela Alejandra Lee. Yes, na nagmamaganda. Saka syempre gusto ko rin i-shout out si John Herbie. Magparamdam ka naman sa akin. Miss na kita. Charot! At saka syempre nandiyan din si Dr. Glenn Pascual, si Ninong Perfecto Jr. na baka makalimutan natin. Syempre maraming salamat. Si Russell 26, si Bren Baluyot. At saka syempre si Ryan Matugas, Barbet Elizalde, Ricardo Jr. Conyosala, at saka si Attorney Cornelo Dilag, at saka si Maverick. Aha, yon. And then, sino pa ba? Baka may nakalimutan pa tayo. Daddy Eddie, kamusta ka na? Si Ryan Ventura, ayan. Madam Henrietta Solidad, and of course, Madam Jenalina Paton. Yung mga madam natin na talaga namang mahal natin yan. So yon, so maraming salamat sa suporta. Randy Lucas, nako si Randy Lucas, kahit nagmamaldita yan, I love na love ko yan. Randy Lucas, shout out sa'yo. So ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin, it's about Miss Grand Philippines. Kasi very soon na ang kanilang screening at magaganap nga yan this month na. So sa mga hindi pa nakakaalam, inurong ni Mr. Nawat yung Miss Grand International. Dati ginaganap tong October 25, ngayon ay magaganap siya ay October 18. So ito yung first time sa kauna-unahang pagkakataon na inurong ni Mr. Nawat yung date. Dahil siguro nag-giveaway siya sa Miss Universe, ganon. Baka gagamitin din yung kanyang team production sa Miss Universe, kaya umurong si Mr. Nawat para siguro may pahinga yung kanyang team miski papano. Ayun. Anyway, so kikita naman yung team niya, di ba? So we are excited kasi syempre dito gagawin ang Miss Grand at dito rin gagawin ang Miss Universe. So nandiyan din syempre na alam naman natin ang Pilipinas ay talaga naman sobrang gusto na natin makuha ang corona ng Miss Grand International. Lalo na ngayong taon na to, di ba? Kasi last year, almost there na. Halos masungkit na ni CJ Opiasa ang corona ng Miss Grand International. Pero hindi lang naman to yung kauna-unahang pagkakataon na kamuntikan na nating masungkit. Kasi sa history ng Miss Grand International, 3 beses na tayo nag-first runner-up, di ba? Andiyan dyan si Nicole Cordobes na kauna-unahan noong 2016, kung di ako nagkakamali. And then, nandyan din syempre si Samantha Bernardo noong 2020, at ngayon ng 2024 na ulit-ulit na nasungkit na nakuha natin ang posisyong first runner-up sa Miss Grand International nung kay CJ Opiasa last year. So ngayong taon na to ay talagang nandoon tayo na sana naman this year atin na ang corona. Medyo mahirap to ha, hindi to madali, pero nandoon ako sa part na kaya naman ng Pilipinas basta magpadala lang tayo ng kandidata na alam mo, papalo talaga sa kompetisyon. Siyempre, isa na sa mga requirements natin dyan, dapat malagrand beauty talaga siya, di ba? So yun, so medyo mahirap.
Kasi yung mga naririnig natin na gusto sumali, hindi ko alam bakit lahat sila ay puro morena. Kaya parang nakakaloka. Pero sino nga ba ang sa tingin ninyo dapat nang mag-Miss Grand ngayong taon na to? So unahin natin, isa sa mga nababalitaan natin, sasali daw sa Miss Grand ay si Anita Rose Gomez. Si Anita Rose Gomez ay dating Miss Earth candidates na nagpunta sa Miss Universe Philippines and then nag-top 10 sa Miss Universe. At ngayon nga, talagang very open siya na gusto niya sumali ngayon sa Miss Grand Philippines. Ako, para sa akin, why not? Maganda at magaling ang performance level nito. Kaya I'm so excited kung magjo-join talaga siya dito sa Miss Grand ngayong taon na to. At alam naman natin si Anita Rose Gomez ay talagang pasabog din, di ba? Pero hindi ko lang alam kung sa kanya mabibigay ang corona dahil nababalitaan natin na marami nga daw sasali ngayon na talagang palaban. At isa din sa mga inaabangan natin dito, syempre, si Herlyn Budol. Ayun, isa din sa mga talagang naririnig natin na gusto daw magbalik uli ni Herlyn Budol bilang kandidata ng Miss Grand Philippines. To be honest ha, kung ako tatanungin mo, kung ikukumpara ko kay Anita Rose, etong si Herlyn Budol, kung beauty ang pag-uusapan, mas I go for Herlyn Budol. Kasi si Herlyn Budol kasi talagang masasabi mo maganda, very grand yung beauty, and then yung body, ay nako, grabe. So, isa siya sa mga parang masasabi ko na sa totoo lang, pwedeng pang Miss Grand. Kaya lang, ang problema lang kay Herlyn Budol, yung kanyang communication skills. Dito naman siya kakabugin ni Anita Rose Gomez. Kung silang dalawa ang maglalas to standing kung sakali, dito talaga maliligwak talaga si Herlyn Budol dito ng bonggang-bongga kay Anita Rose. Dahil alam naman natin si Anita, hindi lang naman body ang meron siya, kundi pati brain, di ba? So, yun talagang kumbaga parang total package siya. So, yon. Ang hindi ko lang gusto kay Anita Rose, masyado siyang maliit. Naliliitan ako sa kanya. Pitit yung body niya. Kaya sabi ko, sana as long as possible, makakuha tayo ng medyo, alam mo yon, na talaga matangkad, kayang sumabay talaga sa entablado, mga ganon. But kung si Anita Rose ang isasali natin, laban yan, di ba? At kung si Herlyn Budol naman, Diyos ko, sana kanyang communication skills ay ready na para makuha niya yung corona. And wish all the best para sa kanilang dalawa. And then, isa din sa mga naririnig natin na eto daw, gusto din daw sumali sa Miss Universe Philippines, si Gabby Basiano. Why not? Gabby Basiano, she's a perfect candidate for the Miss Grand. Yung height, yung beauty, yung body, parang feeling ko okay. Kaya lang medyo ang kulang lang kay Gabby Basiano yung performance level na tinatawag. Yung atake, kung paano ba siya talagang manggugulat pagdating sa performance. I think si Gabby Basiano, yung kanyang, tawag dito, evening gown, pagdating sa evening gown, I think ayun, pumapalo siya doon. Pero pagdating sa swimsuit round, medyo mahina talaga yung atake dyan ni Gabby Basiano. Pero kung beauty ang pag-uusapan, ay wala tayong pag-uusapan. Kaya kumabog ng isang Gabby Basiano dito sa Miss Grand Philippines. And looking forward ako kung paano siya magta-transform, di ba? So yon, so gusto ko din niya sumali. At eto, isa din sa mga naririnig natin na gusto din sumali. Michelle Arceo. Yes! Michelle Arceo, why not? Di ba? Michelle Arceo, my gosh, nakita ko siya in person, nakausap ko siya, nakasama ko siya. Talagang sobrang queen ng dating. Oho, nagulat ako kasi talagang ang payat nga pala talaga sa personal. At yung kanyang body, oh my gosh, nakakaloka. Sobrang sexy. At yung beauty niya, my gosh, the more na tinititigan mo siya, lalo siyang gumaganda. So I think yes, pwede. Michelle Arceo for the Miss Grand Philippines. So I'm so excited, di ba? Dahil alam naman natin kung paano to nag-perform sa Reina Hispano-Americana at alam natin na hindi madali ang Reina Hispano-Americana. But nandoon ako sa part na aabangan ko kung ano ang pasabog eksenang gagawin niya. So I love Michelle Arceo nung performance niya sa Reina Hispano-Americana at sana ayun ang madala niya dito sa Miss Universe, Miss Grand Philippines, di ba? So yun. So
laban yan. And then, of course, ito nga, napapabalita nga sa social media, lalaban daw si Michelle Marquez. Okay. So, after Miss Universe, talagang doon humanga tayo, no? Dahil ibang atake ng Michelle. Maraming nang babash kay Michelle. Ako, hina naman yan. Hindi naman ganun kapalo yung kanyang performance. Pero pagdating sa Miss Universe, talagang mapapawaw ka. My gosh. Ibang Michelle Marquez ang nakita natin doon. Halimaw kung paano talaga gumalaw. Pero, ayun nga, hindi pinalad hanggang top 10 lang. Hindi nakarating ng top 5, di ba? So, dito sa Miss Grand, kung sakaling sasali, kasi may mga nararamdaman tayo na, nagpaparamdam talaga siya ng bonggang-bongga, pasabog talaga. Lalo na, sunod-sunod yung labas sabing gano'n, Miss Grand Philippines, very soon, tapos biglang naglabas si Michelle Marquez ng pasabog niya na, oh my gosh, ayun na, this is it na, di ba? So, yon. Anyway, kung talagang 100% siyang sasali dyan, magandang laban to ng Pilipinas. Kung sakaling mapipili nila si Michelle Marquez. Kasi syempre, malaking pangalan to. Talagang iingay talaga ang Miss Grand dito. Sasabog talaga ang mga tao dito. Pero, be careful, Mr. Nawat, kasi marami din talagang magagalit sa'yo pag niligwak mo to. Kasi ang hakot nito ay buong Pilipinas. So, di ba? So, nandoon ako sa part na malakas yung loob ng isang Michelle D. Dahil alam niya na very Miss Grand talaga ang kanyang datingan. Sabi ko nga gusto kong lumaban si Michelle D kasi parang Miss International. And then, kung sakali mananalo siyang Miss Grand. At saka malay natin, si Michelle D pala ang magbigay ng history, kauna-unahang Miss Grand Philippines sa ating bansa. Why not? Maganda si Michelle D daw in person. So siguro gusto ko lang maayos kay Michelle D yung kanyang styling kasi very supermodel yung dating. And I think Miss Grand, they are not looking a supermodel queen. They wanted to be a grand queen. So, yon. And I hope na sana yun yung maibigay niya. Ayun yung maipakita niya. Alam naman natin si Mr. Nawat, napaka-pintasera din. Di ba? Kung kabaklaan ng pag-uusapan at kung paano to mamintas ay 100%. And I hope na sana yun yung mabigay ni Michelle D. Mas gusto kong ataking gawin ni Michelle D dito. Yung katulad ng ataking niya nung laban niya sa Miss Universe Philippines na, alam mo yun yung mag-wet look siya. Ganon! So, I hope na sana ganun yung gawin niya. Pero ayoko yung parang gagawin niya yung katulad sa Miss Universe na yung parang lalaking-lalaki na tibo na ayoko nun. Gusto ko yung performance niya ay yung performance na yung alam mo yung babaihan o kaya i-curly niya yung hair niya. But mas gusto ko din kay Michelle D na sana magpa-train siya kay CJ Opiasa or kung sino man yung lalaban ng Miss Grand o kung sino man yung talagang papasok dyan, makipag-collab kay CJ Opiasa para they know how to do. And alam naman natin si CJ Opiasa ngayon ang standard ng Miss Grand, di ba? Hindi si kumbaga parang lalo na kung magsa-standing pwersa siguro sa collaboration nila si Samber, si Nicole Cordobes and CJ Opiasa together. Oh my gosh, ayun na yun. Di ba? So I'm so excited na nakakatakot na nakakakaba, di ba? But nandoon ako na looking forward ako kung sino nga ba yung magiging officially candidates ngayong taon na to dito sa Miss Grand Philippines. But kung ikaw ang tatanungin ko, sino sa tingin mo ang dapat nating ipadala sa kanila? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Laban lang. So, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.